May nakaumang na ring impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Ipinadala ito ng dalawang abogado kay House Speaker Pantaleon Alvarez kahapon. Kaugnay yan ang video message ni Robredo sa United Nations na bumabatikos sa kampanya kontra droga at mga umunoy extrajudicial killings sa bansa. Panawagan naman ng tagapagsalita ni Robredo, wag naman daw sanang daanin lang sa numero ang reklamo. May report si Sandra Ginaldo. Ang mga kalaban ko, gusto akong si Leni, apurado masyadong maging presidente. Sa harap ng Filipino community sa Myanmar, nagpasaring si Pangulong Duterte kay Vice President Leni Robredo. Noong isang linggo kasi, isang impeachment complaint ang isinampa ni Representative Gary Alejano laban sa Pangulo. At paniwala ni Duterte, malamang daw, kasama si Robredo sa mga nasa likod nito. Ngayon naman, isang impeachment complaint ang ikinakasa daw laban kay Robredo. At isang opisyal mismo ng Department of Interior and Local Government o DILG ang nakikipag-ugnayan sa grupo. Sinabi ni DILG Assistant Secretary Epimaco Densing III, ayaw pa raw lumantad sa publiko ng grupo na binubuo ng 4 na abogado at isang propesor. Betrayal of public trust ang kanilang reklamo na ihahain daw sa muling pagbubukas ng Kongreso sa Mayo. Pumunta sa ibang bansa at manira sa ating bayan ng mga datos at mga impormasyon na hindi na-verify at hindi niya man lang kinonsulta kung totoo o hindi para lang maparasiraan lang ang present administration, yan po ang mabigat. Ang tinutukoy ni Densing ang video message ni Robredo na pinadala sa pulong ng United Nations Commission on Narcotic Drugs kung saan binatikos niya ang anti-drug campaign ni Pangulong Duterte. Sinabi niyang 7,000 katao na ang namatay at ang mga tao raw na humingi ng warrant of arrest ay binubugbog. At meron din daw palit ulo kung saan hinuhuli ang kaanak ng isang suspect para ituro nito ang hinahanap na suspect. Si Robredo ngayon ang sinisisi ni Densing kaya nagbanta ang European Union Parliament na alisin ang GSP Plus status ng Pilipinas kung saan nakakapagpasok ang Pilipinas ng ilang produkto sa Europa ng walang tax. Kabilang kasi sa kondisyon ng GSP ang pagsunod sa ilang kasunduang may kinalaman sa human rights at iba pa. Maghahain ho ng impeachment complaint, signed ho ito ng mga private individuals at kailangan hong i-endorso ng isang at least one congressman. At dahil halos nagvo-volunteer na si Speaker Pantaleon Alvarez, then we will ask him to sponsor it. Kapag naisampa na ang impeachment complaint, didiretso na ito sa Senado kung i-endorso ng mahigit 77 kongresista. Titingnan muna natin yung complaint, no? Kailangan mabasa natin, tapos makita rin natin yung mga ebidensya kung ito ba ay matibay. Yung pag-i-endorse, wala hong problema yan. Marami hong mag-i-endorso. Hindi ho siguro bababa sa 100 yan. Kung si Speaker Alvarez ang sabi niya, siya yung maglilit ng pag-vote. Ilan ang followers niya? 250 ang followers niya sa House. Or 230. Lagyan na natin, conservative. Hindi tinukoy ng opisyal ng DILG kung anong grupo ang may nilulutong impeachment complaint laban sa vice-presidente. Pero ang mga dating tumakbo sa pagkasenador na sina Attorney Oliver Lozano at Melchor Chavez nagpadala ng kopya ng kanila impeachment complaint laban kay Robredo kahapon. Ipinadala nila ang reklamo kay House Speaker Pantaleon Alvarez. Gate ng mga nagreklamo, maituturing umanong culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust ang kanila'y pagbatikos ni Robredo sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte sa isang video message na ipinadala niya sa United Nations. Tumanggi magpa-interview sa media si Robredo na dumalo sa flag raising ceremony sa Quezon City Hall at sa isa pang pagtitipon kasama ang mga kababaihan. Sabi ng tagapagsalita ng bise, sana wag namang daanin lang sa numero ang usapan. Sana hindi lang purely numbers yung tinitingnan natin dito, pero yung content, yung substance, dahil naniniwala tayo na yung mga inihalal natin na mga kinatawan sa Kongreso ay bumoboto at nagdedesisyon ayon sa kanilang mga prinsipyo. Itinanggi rin niyang kasama si Robredo sa mga nagsusulong na impeachment complaint laban sa Pangulo. Hindi nag-aapura si VP Leni sa kung ano man. Kung di apurahin lang na tapusin lahat ng mga sinimulan namin na programa para sa anti-poverty programs. Sandra Aguinaldo, GMA News. Dinipensahan ni Senate President Aquino Pimentel III ang bantang impeachment laban kay Vice President Leni Robredo. At ayon kay Pimentel, ang banta ni House Speaker Pantaleon Alvarez ay isa lamang reaksyon sa inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte.
Bagamat hindi pa napapanood ni Pimentel ang video ni Robredo, iginit nito na may limitasyon ang freedom of expression. Matatandang nagbanta si Alvarez ng impeachment kay Robredo dahil sa videong ipinadala sa United Nations Commission on Narcotics Drugs meeting. Dinipensahan ni Senate President Aquino Pimentel III ang bantang impeachment laban kay Vice President Leni Robredo. At ayon kay Pimentel, ang banta ni House Speaker Pantaleon Alvarez ay isa lamang reaksyon sa inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat hindi pa napapanood ni Pimentel ang video ni Robredo, iginit nito na may limitasyon ang freedom of expression. Matatandang nagbanta si Alvarez ng impeachment kay Robredo dahil sa videong ipinadala sa United Nations Commission on Narcotics Drugs meeting. Nilinaw naman ni Pangulong Duterte na wala siyang kinalaman sa plano ni House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez na magsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Paliwanag ng Pangulo, ayaw na niyang bigyan pansin ang iba't ibang usaping politikal na nagpapagulo lamang sa sistema ng pamahalaan. Nakatutok niya ang kanyang buong atensyon sa paglaban sa korupsyon, ilegal na droga at kriminalidad sa bansa tulad ng ipinangako niya sa taong bayan. Listen to me, even if it would cost me my life, my honor, and the presidency. Kaya kong bitawan lahat yan, wala sa akin. But I will comply with my promise. I will not be for a moment out of focus on that. Ano yung pinangako ko, dyan ako rise and dyan ako babagsak. Hiniling naman ng isang abogado na i-endorso ng House Speaker ang inihandang impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Saksi si Sandra Aguinaldo. Ang mga kalaban ko, gusto akong si Leni, apurado masyado maging presidente. Sa harap ng Filipino community sa Myanmar, nagpasaring si Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Leni Robredo. Hindi malinaw kung bakit yan nasabi ng Pangulo pero bago nito ay nagsampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo si Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Sumabay ito halos sa pagpapadala ni Robredo ng video message sa United Nations Commission on Narcotic Drugs kung saan binanggit ang pagmamalabis daw ng pulisya sa gitna ng kampanya kontra droga at mayroong pangaraw palit ulo kung saan kaanak daw ang hinuhuli kung wala ang suspect. Ang Volunteers Against Crime and Corruption may hiling kaugnay sa video message. We will ask her officially to make a public apology. Pero sina Attorney Oliver Lozano at Melchor Chavez may inihanda ng impeachment complaint laban kay Robredo na ipinarating na raw sa House Speaker at hiniling nilang maendorso sana. Act of dishonesty at moral bankruptcy raw ang sumbong nito sa kanyang video message. Sabi ng House Speaker, hindi pa niya nakikita ang reklamo. Pero kung sakali, hindi raw sila mahihirapang kumuha ng suporta para rito. Titingnan muna natin yung complaint, no? Kailangan mabasa natin. Tapos makita rin natin yung mga ebidensya kung ito ba ay matibay. Yung pag-i-endorse, wala hong problema yan. Marami hong mag-i-endorso. Hindi ho siguro bababa sa 100. Bukod pa dyan ang impeachment complaint na ayon sa isang DILG Assistant Secretary ay inihahanda ng 4 na abogado at isang propesor na ayaw pa lumantad sa publiko. Betrayal of public trust naman ang basehan ng reklamong sa Mayo ihahain. Pumunta sa ibang bansa at manira sa ating bayan ng mga datos at mga impormasyon na hindi na verify at hindi niya man lang kinonsulta kung totoo o hindi para lang maparasiraan lang ang present administration, yan po ang mabigat. Sabi ni Senate President Coco Pimentel, mas madali nga raw ang pag-impeach kay Robredo kaysa kay Duterte kung sakali. 1/3 o 77 kongresista lang ang kailangan para umusad ang impeachment complaint. Sobra-sobra dyan ang bilang na nasa mayorya na kaalyado ng Pangulo. Hanggang ngayong gabi, ayaw sagutin ni Robredo ang mga tanong tungkol sa pagpapa-impeach sa kanya. Pero iginit na ng kanyang opisina na walang kinalaman si Robredo sa impeachment laban sa Pangulo. Sana hindi lang purely numbers yung tinitingnan natin dito, pero yung content, yung substance. At reaksyon ng tagapagsalita ni Robredo sa pahayag ng Pangulo,
wala naman po talagang ganong plano at hindi nag-aapura si VP Leni sa kung ano man. Kung di apurahin lang na tapusin lahat ng mga sinimulan namin na programa para sa anti-poverty program. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga aksyon na dapat gawin sa loob mismo ng pulisya para ma-address itong issue na ito. But right now, ang nangingibabaw na kanilang konsiderasyon ay yung sarili nilang proteksyon. Yung takot na para sa kanilang buhay, yung takot na baka sila ay buweltahan, yung takot na baka mamaya yung kanilang pagsusumbungan ay yung pa yung magiging maglalagay sa kanila sa harm's way. So yun nga po, no? Sabi kanina nung isa sa BACC na Vice President should apologize. Will she apologize? Wala kaming nakikitang rason para humingi ng tawad. Sa totoo lang, ang ginagawa ni VP Leni dito, bigyan ng boses yung mga ordinaryong mga pamilyang Pilipino na wala nang malapitan, natatakot para sa kanilang buhay. Kung meron man siyang nagagawa dito, ay unti-unti nagbibigay siya ng lakas ng loob para sa mga pamilyang nawawalan na po ng loob at hindi nila alam kung makakakuha sila ng hustisya para sa mga nangyayari sa kanilang buhay. So, itong lahat bahagi ng mandato ng pangalawang Pangulo na ilabas ang katotohanan at ipakita sa mga tao na natatakot na sila po ay may masasandalan kay VP Leni. Ma'am, the PNP is lamenting na gine-generalize daw ng OVP yung situation ng alleged palit-ulo scheme. Ganun po ba karami yung na-receive na reports ng OVP for the VP to say na ganito yung nangyayari sa ground? Last year pa po, nung simula nung umiikot si VP Leni sa programang Angat Buhay, alam niyo naman po, kada linggo may mga nakakasalamuha siya ng mga pamilya, ng mga nasa laylayan. As early as August, September, nung umiikot siya, may mga nagre-report na rin po kay VP Leni noon. Kaya nga, yun yung nagdulot na magpadala ng sulat sa DILG, copy furnish sa PNP. At hindi pa nagtapos doon sa pakikipag-usap niya sa mga tao sa komunidad, mayroon pang mga lumalapit din sa aming opisina. Pero hindi po natin sinasabi na lahat ng PNP ay kabahagi dito sa pinag-uusapan natin na palit-ulo or EJ case dahil alam naman po natin na hindi yun yung katotohanan. Kung gagamitin natin yung mismo salita ni Pangulo Duterte, ang sabi niya, 40% yung scalawags. Ma'am, sir, you're showing us a letter sent and received by the offices of Secretary Sueno and PNP Chief De La Rosa. But kanina, dinenay nila ng sobra. Like, PNP Chief said he honestly did not receive a letter. Parang, so what does it say about their office na they're denying it and yet may proof tayo na... Actually, medyo doon nga kami nababahala. Kasi kung isang sulat galing sa Vice Presidente ng Pilipinas ay hindi mapapansin ng PNP at ng DILG, paano pa natin maaasahan kung yung isang ordinaryong Pilipino ay lalapit sa kanila at may reklamo? So, siguro it's incumbent upon them to explain how come there is a letter received by both their offices ng January 30 and yet more than a month na lumilipas, wala kahit na anumang response. And in addition sa hindi sumagot, meron pang denial sa pagkakatanggap in the first place. Hindi namin kayang sagutin kung bakit gano'n ang nangyari. Basta ang malinaw dito, nagpadala kami ng sulat, tinanggap nila ang sulat, hindi sila sumagot, at meron pa silang pagtanggi that a letter was sent and received in the first place. Maraming salamat po. Follow up lang po nun. A while ago this morning, you mentioned that you're ready to face, if in any case, the lower house will file an impeachment case, right, against the Vice President. How prepared are you? I'll ask Attorney Barry to respond to that as our legal advisor. Well, wala pa namang kaso. So, ang klarong lumalabas so far sa statement sa limbawa ni Speaker Alvarez ay ang balak nilang gamiting basis, if ever, ay supposedly yung statements nga ni VP Robredo with regard to extrajudicial killings doon sa pinadalang video na siya inagsalita. Sa akin, klarong-klaro na hindi yun basis for any kind of impeachment. Ang pagkasabi ng katotohanan, ang pag-reiterate actually ng isang statistic na binanggit na hindi lang ng local media natin, kundi ng lahat ng major news agencies sa mundo, New York Times, Al Jazeera, The Guardian, Washington Post, etc., ay hindi isang impeachable offense, di ba?
telling the truth is not an impeachable offense. So, sa amin, klaro naman. From the start, si VP Leni committed to actually performing her responsibilities as the Vice President of the Philippines. True to yung kanyang oath na sinwear to uphold the Constitution, serve yung ating mga kababayan. Kung ang kapalit nun, may mga tao na sa tingin nila ay dapat siyang i-harass politically kahit na walang batayan, wala naman kaming option kundi harapin yun. Basta sa dulo, malinis ang aming konsensya, malinaw sa kanya kung ano yung kanyang responsibilidad na ginagawa, malinaw sa kanya kung ano yung kanyang publiko na pinaglilingkuran, at handa siyang harapin ano man ang consequences ng paglilingkod niya. Although in the end, well, ganito yung perspective ko dyan. Hindi ka ba mababahala kung in the absence of a formal impeachment complaint, ang unang nagbukas ng issue ng impeachment ay yung leader ng House of Representatives. Sa aking pagkakaintindi sa konstitusyon, ang House ay supposedly maki-hear ng impeachment complaint. Sila mag-assess, sila mag-determine kung sufficient inform and substance, sila magbubutuhan. Pero hindi pa na simula yung proseso, yung hepe, yung leader ng House, ay meron ng prejudgment. Talagang nakakabahala ng konti yung pangyayaring yun. At sa aking pag-aalala, in all past impeachments, ngayon lang tayo nakakita na yung speaker ang pinangunahan yung proseso, pinangunahan yung pag-present ng evidence, meron na kaagad na napagpusga. So, mahirap isipin anything other ng ito ay political harassment na ginagawa ng ating speaker. And hopefully, habang umaandar itong issue na ito, maging mas klaro ano ba talaga yung agenda niya dito sa pag-raise nitong usapin na ito. We understand that legally your case might fly, but on the political side, on the political aspect, in the end, it's a political decision by politicians. So how are you planning to deal with the political aspect or the political game of impeachment? Well, ganito naman yan eh. Confident kami doon sa ginawa ni VP Leni. Sa akin, klarong-klaro na walang impeachable offense na gawa dito. Truth-telling can never be an impeachable offense. Giving voice dun sa interes ng mga tao na natatakot lumapit sa mga otoridad ay hindi pwedeng maging-impeachable offense. Pero tama ka, numbers game yan sa dulo. Pero tiwala pa rin naman kami na kahit na ano pa ang political affiliations ng ating mga elected representatives sa Congress, sa kanilang pag-decide, mangingibawaw pa rin sana yung pagkiling sa prinsipyo, yung pag-intindi kung ano pa talaga ang pinoprovide ng ating konstitusyon. Ibang usapin kung talagang willing na mag-expend ng political capital yung mga magtutulak dito at talaga magkakaroon ng bullying tulad ng ginawa sa death penalty vote. Pero sa akin kasi, maasa pa rin ako na klaro yung prinsipyong involved dito and hopefully that will be enough despite yung current alignments sa House. Sir, yung comment po ni President na nagmamadali po si VP to become President. Natanong na rin kanina umaga, yung tingin po namin, una-una, kung yun ang opinion ng Pangulo, syempre kailangan po nating respetuhin yun. Pero una, si VP Leni kahit kailan hindi naman natin nakitaan talaga ng pangarap o plano na maging Pangulo. So, walang pinanggagalingan at wala rin sapat na basihan yung statement na siya ay nag-aapura o nagmamadali. Masasabi natin ang tanging inaapuran niya ngayon ay yung aksyonan, yung mga kailangang tugunan dito sa ating bayan, yung mga programa na makakatulong sa pangkabuhayan ng mga mahihirap na mga pamilyang Pilipino. Ang inaapuran niya yung mabigyan ng pansin yung mga pamilyang nasa laylayan, dun sa may kinalaman sa kanilang mga poverty situation at dun sa mga human rights abuses. Sorry, I'm from Congress. So, ma'am, hindi ko lang alam kung natanong na, but may sinasabi si General Bato na palitulo, pero different ata din sa sinabi ni VP. Parang sabi, kung user ka, at least, according to Bato, PNP Chief Bato, user ka, you need to pinpoint your dealer.
So, ganun daw yung palitulo. Umamin siya na may palitulo, pero ganun daw yun. Hindi, yung kay BP kasi na sinabi na, at least yung sa mga statements na, yung pag hindi nyo na i-turn over yung drug, suspected drug personality, parang may kukunin sa family sa anong take nyo po? Hindi, una, klaruhin ko lang. Hindi kay BP yung definisyon ng palitulo na yun. Ito ang pinahayag sa kanya na pangyayari sa komunidad ng mga nakausap niya, mga galing sa urban poor community. So ito ay batay sa direktang karanasan ng mga tao sa community. So yun yung unang punto. Pangalawang punto, kung merong ganong na pagkakaintindi ng Philippine National Police, hindi na namin pinakikialaman yun. After all, basta sila ay sumusunod sa batas, sila ay sumusunod sa kanilang rules of procedure under yung PNP law at yung iba pang mga issuances ng Philippine National Police, they should be free to actually perform their duties in the manner that they see fit, so long as sumusunod ito doon sa mga batas natin. Hindi na namin gustong pakialam yun. Ang gusto lang namin ay ipaabot sa kanila na ito ang sumbong ng mga tao sa baba. Na nangyayari ito, ginagawa ito ng mga ilang pulis. Ang tanong lang dito, ano ngayon ang gagawin nyo? Hopefully, mag-trigger ito ng isang internal investigation. Asikasuhin nila yan. After all, kaya nga ng paulit-ulit na namin sinasabi, mismong presidente na natin na nagsabi na 40% ng mga pulis ay mga skalawag. Sana naman, maging sinyalis na ito. Nagsalita na ang ating presidente, namahagi na ang ating vice-presidente nung sumbong ng mga tao sa baba. Sana naman sila na mag-take ng initiative na ito ay aksyonan para sa dulo, malinis din yung reputasyon at yung pagtingin sa ating PNP sa kasalukuyan. Sir, sorry po. Sir, clarify ko lang. Is this a cover letter or is a cover letter of na mas makapal na document or standalone letter? It's a standalone letter. Very, very clear naman yung ating hinihingi dyan. But there's no any letter or document saying na may yung the idea of palitulo na the BB's version of palitulo. There's no any document sent to... Wala. Kasi if you look at the date, January 24, pinadala yung letter na to. It was received January 30. Yung meeting ni VP Lenny with the community leaders kung saan kinuwento sa kanya for the first time yung palitulo happened February 3, first week of February. So that happened after this was already sent. Sir, will you still call on the PNP to answer this? Well, as far as we're concerned, the very fact na pinadala namin is already basis para sumagot sila. Sa aking makakaintindi, obligasyon nilang sagutin sino mang mamamayan na susulat sa kanila. Ngayon, kung galing mismo sa Vice-Presidente ng Pilipinas yung request, hindi ba dapat we at least deserve the courtesy na sila ay sumagot. So hopefully, hindi na namin kailangan i-follow up. Pero at some point, ay marirealize sila na kailangan nilang sagutin itong sulat na ito. Salamat po. Maraming salamat. Magandang hapon.